Namaskaram guys! Ito nga pala yung buhay ko rito sa India bilang isang Pilipino. At sa mga bagong followers ko nga dyan, isa nga pala akong Pinay na nakapangasawa ng Indiano na nandito sa India. So ngayong araw na to kahit nga inuulan is merong nga nagpunta dito sa akin na isang kababayan natin at sinundo nga niya ako. So ayan nga siya, si Ate Ana. So bali ngayon nga is may pupuntahan din kaming isang Pilipina. At bago nga mag-umpisa ang lahat ay medyo kinakabahan nga ako kung ano yung sasabihin ng mga kapitbahay namin. Kasi bilang isang foreigner dito is merong nagsundo sa akin sa isang sasakyan at hindi ko pa kasama yung asawa ko. Regalo. Oo, wala akong regalo. Ay, anak niya, Biglaan eh. Si Hope. Oh, ang ganda-ganda ng pangalan Ayan. niya, si Hope. Naka-makeup pa siya. Naka-makeup. Ayaw niya magpakabog. Dinaig pa tayo. Tingnan mo naman. O, diba? O, dali, punta na tayo dun sa supermarket para makabili siya regalo. Yes. Tapos ano na tayo? Saan yung supermarket? Tapos siya lalagay. Diyan na, hindi ko nga alam ano ibibigay ko. First time eh. So, bali yung pupuntahan nga namin ngayon is isang housewarming din na isang kababayan natin na nandito rin sa Kerala, India. At dahil biglaan nga to, kaya naman wala nga ako maisip na regalo na ibibigay ko sa araw na to. At syempre habang bumabiyahe nga kami, ang hindi mawawala lagi ang pagkikwentuhan namin. Yung mga buhay-buhay namin rito sa India. So, ayan nga, nag-stop over nga muna kami dito sa isang shop para bumili ng ireregalo ko. Nakakahiya naman kung pupunta kami roon tapos walang ibibigay na regalo. At kung ano na nga lang yung makita ko rito is yun na nga lang yung bibilhin namin. So, bali sa mga hindi nakakaalam is marami palang mga Pilipina na nandito sa India. Halos lahat kasi ng mga Pilipina na nandito is matatagal na talaga sila. Iba is umaabot na talaga hanggang sa pagtanda nila. Kasi guys, sa totoo lang is maganda talaga rito sa India. Lalo na kung kontento ka sa buhay mo is mag-i-enjoy ka talaga rito. Pero kung laking syudad ka is hindi talaga. So ayan nga, nakarating na nga pala kami dito sa venue nila. So ayan nga pala si Ate Ana Marie. So bale, siya nga pala yung may housewarming dito. At matagal-tagal na nga rin siya nandito sa India. First time ko nga lang siyang na-meet. Guys, if you all know, hindi talaga ako uma-attend sa mga get-together nila dito. At first time nga lang to dahil nga sinundo ako ni Ate Ana rin. Kamalito kayo, dalawa pala silang Ana yung pangalan. At bago nga kami pumasok is ayan nga, nagbigay nga muna kami ng gift sa kanya. At nakakahiya nga kasi yung gift ko is hindi na nga siya na-wrap. So bali naka-paper bag na nga lang siya. So, ayan nga pala karami yung mga bisita nila dito. Alam nyo ba rito sa India pag nag-housewarming talaga sila is napakaraming tao. Halos mga kapitbahay, mga kamag-anak o di kaya mga kakilala nila. Lahat talaga is imbitado rito. At ngayon nga is nakapasok na nga kami. Tapos ito nga pala yung itsura ng bahay na pinagawa nila. O diba, napakaganda naman talaga. At kung mapapansin nyo nga, karamihan pala rito sa India is magaganda talaga yung mga bahay nila. Mahirap, mayaman, or kahit ano ka is maganda talaga yung mga design ng bahay nila. Kaya naman sa totoong nasa India talaga is alam na alam talaga nila kung ano talaga ang totoong India. At finally, na-meet ko nga yung mga ate ko dito sa India. So, ayan nga pala si Ate Ming ang leader dito sa community namin. At ayan nga, halos lahat nga sila is first time ko nga lang na-meet. Alam nyo ba dito sa India, ang Kerala, India, ang mayroong pinakamaraming Pilipina? At sa dami nga ng mga Pilipina rito is ngayon ko nga lang sila na-meet kung hindi dahil kay Ate Ana. So, ayan nga, pagkatapos nga namin magkausap-usap doon is napagdesisyon na naman namin na mag-house tour dito sa kanila. So, bali ganito nga pala yung tradisyon dito sa India pag housewarming nila. Lahat ng kwarto o di kaya mga kasulok-sulukan nito is papakita nila sa inyo. Parang sa pamamagitan nito is parang ino-open nila yung bahay nila sa inyo. At ayan nga pala yung interior design nila rito. So, ayan nga pala yung sa taas is kwarto daw ng anak nila. O, diba? Napakaganda naman talaga. Pink na pink. Babaeng babae talaga. At tapos ngayon nga isisilipin daw namin yung isa sa mga best kwarto nila. At ayan nga, nagulat nga kami nung unang bukas pa nga lang nila. Wow! Wow! May pa-theater! Theater! Theater! O, diba? Ang ganda naman talaga ng bahay nila Ate Ana. May pa-theater room sila. Nagkakabiruan pa nga sila dito. Sabi nila is maganda daw magsumba rito kasi napakalaki ng screen. And after nga namin maglibot sa bahay nila, ngayon naman is pinaglatagan kami ng asawa niya.
So bali, ganito nga pala rito sa India. Every time may mga pakain sila is lagi nga pala sila naglalatag ng ganung papel. At dahil Pilipino nga kami, kaya naman ayan, tinanggal na nga lang namin. Tapos dahil sa sobrang dami nga ng tao sa labas, kaya naman dito na nga lang kami pinakain sa loob. At nakakatawa nga lang kasi pinaghahandaan talaga kami ni Ate Ana ng katulad sa atin sa Pilipinas. At sabi namin kung ano yung kinasanayan namin dito sa India is yun na nga lang yung gagawin namin. Kasi guys, kumukuha pa talaga siya ng plato at kutsara at sabi namin na okay na nga lang sa amin kahit ano para wala na siyang ganong hugasan. At tapos ayan nga, hinahanda na nga pala yung mga pagkain namin rito sa table. At habang nag-uusap-usap nga kami, is sinasabi namin sa kanila na kahit sa labas na nga lang kami kumain kasi hindi naman kami special. At dahil hindi pa nga matapos-tapos yung kainan dun sa labas, kaya naman dito na nga lang kami ulit kakain sa loob. So bali lahat nga pala ng hinanda nilang pagkain is puro mga Indian food. At ngayon nga, inaantay na nga lang namin yung paper plate namin na para kainan namin. Ayan nga, dumating na nga pala yung asawa ni ate. So ayan, binibigyan na nga pala kami ng paper plate nila. Dito talaga sa India, madalas is ito talagang ginagamit nila pag mga okasyon lang. Kasi guys, napakahirap naman talaga maghugas-hugas ng pinggan lagi. At saka, sabi naman namin sa kanila is hindi nga kami special, kaya okay lang yung ganito para tapon agad. Oh, chingo. Ay, ayan. Thank you. Hold it. Oh. Nalilito na. Si Ana Marie, sabihin mo sa kanya, saluhan na rin tayo. Si Ate Ana. Si Mariam yung... Ate Ana, vlogger na vlogger ka. Sandok. Sorry. Para huwag lumipad yung... Oo, parang muna. Ay, ikaw po din nag-ano. Ay, thank you. Thank you. Hindi na makahintay. Hindi ka lang titignan. Yung siya stingy. Ako din, yung score yan. Hindi makahintay. Ano yan? Moro ka rin? Moro. Lugard. Kasi lumilipad na. Isa na yung pang-scoop natin dyan. Wala nang ano eh. Ganon na ata eh. Kamay-kamay. Kamay-kamay. Ano ba yun? Ayun, pabasa. Tama na. Enough. Ay, ang dami. Ano yan, ang hapunan niya. Sino? Breakfast. Ikaw. Diet ako eh. Gusto ko pumayat. Diet ka ba? Walang diet kayong araw na to, ha? Ito pa. Ano naman yung kasama Oh, diba? Akala mo talaga nasa Pilipinas kami na sobrang ingay namin. Iba nga talaga pag nagsama-sama ang mga Pilipino. At ito nga pala yung pagkain na kinuha ko. So, bali meron nga pala ako niyang salad, tapos itong chicken nila, tapos ayan namang isa is yung sa pork. So, bali yung pamilya pala na pinuntahan namin rito is isang Christian. So, dito pala sa Kerala is kahit anong religion ka, yung mga tao is wala nga silang pinagbabawal na mga pagkain. Bihira na nga lang kung pure vegetarian ka rito. Pero madalas sa mga tao talaga rito is mga non-veg. Hindi nga lang nagtagal yung bonding namin dito. At ayan nga pala yung anak ko at ang anak ni Ate Ana. So bago nga kami uwi, nagpicture nga muna sila.